So baka may loan pa kayo dito sa may top 5 nga na babanggitin ko na loan application dahil ito ay legit na ipopost ka sa Facebook, gagawan ka ng GC, magko-comment sa may post mo sa Facebook at kokontakin kahit na hindi mo nilagay as contact references. So baka may loan pa kayo dito, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para alam nyo nga kung ano yung pwede nyong gawin at maging aware nga kayo na may ganitong mangyayari pagka hindi kayo nakapagbayad agad sa kanila. Kaya yan, simulan na natin. Pero syempre kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. Basta lagi ka lang updated at may comment dyan, mapapasama ka sa aking community spotlight na weekly may pa-Gcash giveaway tayo. So going back na nga, dahil marami ako nakikitang nagko-comment sa aking ina-upload at nag-PPM sa aking Facebook page ay ginawan ko na nga ito ng video para maging aware nga din yung iba about sa may na-experience nga ng mga OLA user na ayan merong nakokomentan ng kung ano-ano sa may Facebook kahit na nakalock ang Facebook profile nila. So, paano kaya yon? So, unang-una na dito ay ang Pinoy Peso. Ayan, nakapag-loan na ba kayo dito? Comment down below kung ano din yung na-experience nyo. Dahil dito, ayan, pagka hindi kayo agad nakapagbayad dito, madami ditong sinasabi at gumagawa pa ng group chat. So, ito ay ayon kay Cesar Linwansi 4397 and up to this year talaga, ginagawa pa din nila to at kung meron man kayong loan dito sa Pinoy Peso, make sure lang na limitahan nyo na din yung nandiyan sa may phone book nyo para in case man nga na matagalan kayong magbayad, ay wala nang iba pang haharasin sa may contact references nyo kahit hindi nyo inilagay. So, paano kaya ang nangyari yon na nakokomentan ka pa din kahit na nakalaki yung Facebook profile mo? So, base na din sa may mga nag-PPM sa akin, ayan, siguro daw ay isinearch yung mga nasa may friend list niya. Pagka sinearch yung pangalan niya, may lalabas doon na ibang nakatag yung name niya or kung di ba nandun yung picture niya. So, ayun, pag nakita yung friend, yung isa sa mga friend list nila is doon nagko-comment. So, may iwasan na matag talaga yung pinaka pangalan nyo dahil sa nakalaki yung Facebook profile nyo pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kayo maipopost. Maaari at maaari talaga kayong maipost lalo na sa mga buy and sell dyan sa may lugar nyo dahil alam nila yung lugar nyo kung saan kayo nakatira. Dahil nasa process ngayon ng KYC ng mga OLA na ina-applyan nyo. So, dito sa Pinoy Peso, magagawin ka talaga ng group chat pagka hindi ka agad nakapagbayad sa kanila. So, yun, ilock nyo na din yung Facebook profile nyo. Lalo na sa mga ganitong klase ng OLA na talagang hindi safe ang inyong personal information. At nakakahiya nga talaga yon pagka nagawa ka ng group chat at nandun yung mga friend list mo. At isa pa, sinesearch nila kung sino ba or kung ano ba yung name na inilagay mo doon sa may contact references. So, yun yung possible daw na isinesearch nila sa may Facebook. At yun yung kinokomentan nila. O, diba? Grabe yung mga agent dito. At ang mga sister company nga pala nitong Pinoy Peso is si Peramo at si Peso Here. Na yun, same sila na malalaki yung tubo. At sabi nga nung nag-run sa may Facebook, ayan kung gaano yung inutang mo, ganun din kalaki yung tubo. So, ibabaon ka talaga nila sa utang. So, dito nga din pala sa may Pinoy Peso, kahit na nabayaran mo na yung loan mo, at kahit ayaw mo na mag-loan sa kanila, hindi pa rin sila maglulubay ng kate-text at kaka-call sa kanila. So, ayan, every minute at ang demanding pa nga. At eto nga yung sabi nung isa. So, talagang nakaka-alarma dahil ayan, tinatakot na din yung mga nasa may contacts niya at lahat ng Facebook friends niya. So, yun, kung meron man kayong makita or mag-message sa inyo na Pinoy Peso is better na huwag nyo i-click kahit na anong link. At ayun, i-ignore nyo na lang din. Dahil hindi nyo nga alam kung yung mga link na pinipindot nyo dyan is kung magkakaroon na kayo agad ng utang. So, ang next na nga natin ay ang Mocha Mocha na hanggang ngayon is nag-ooperate pa din. So, kung meron kayong utang dito sa may Mocha Mocha is comment down below kung ano yung na-experience nyo din sa kanila. At ito namang isa, nag-comment din sa aking upload na yes, na i-post na daw siya sa may OLA at ito daw ay ang Mocha Mocha. O, diba? So, gaanong kahihiyan yung matatanggap dito sa may Mocha Mocha at sa may Pinoy Peso. Yan, nag-loan ka lang naman pero mas lalo ka nilang ibabaon sa may patubo at gagawin ka pa ng ganito. So, malalaman na din ng mga kakilala nyo yung utang nyo about dito at sasabihan ka pa nga ng wanted at kung ano-ano pa. So, ito pa nga yung nakita ko na biktima din daw yung friend niya nitong Mocha Mocha at ayun, puro pagbabanta nga din. At may iba pa daw silang app, ayan, parang sister company. Yes, may sister company din nga ito. At itong pagbabanta na sinasabi is tinototoo talaga nila.
At ito naman yung nakita ko nga online, naka-sister company nitong Mocha Mocha. So, be aware na lang din dito sa may Madalone, Peso Buffet, Quickla, at Madali Loan. So, yan yung mga sister company. At sabi pa nga dito online, kahit na wala ka nga daw loan sa kanila, is magagawan kanila ng loan. So, yun, pwede daw nilang i-hack ang contacts mo pagka-install mo pa lang ng application, tapos gagawan ka ng loan accounts at i-claim na nag-loan ka sa kanila. O, diba? Nakakatakot to, grabe. Kaya, ito ang sabi nga niya, pagka meron kayong na-receive na unknown numbers, ayan, text or calls, at may link dyan, wag na wag kayong magkiklik ng link. Kahit na offeran ka nila ng malaki, at pag kinlik mo daw yung link na yan, automatic is mai-install na yung application nila. So, wag na wag po kayong magkiklik ng link. Dahil hindi nyo nga alam kung ano na yung possible na makuha sa inyo na information pagka nag-click kayo ng link sa kanila. At ang next naman nga ay itong si Bene. Ayan, Bene Loan App. Kung nagkaroon na kayo ng loan dito, is comment down below kung ano din yung experience nyo sa kanila. So sabi nga dito na nag-comment din sa akin, ayan, yung Bene Loan daw, tinetext lahat ng nasa contacts niya. At bastos din daw yung mga agent. 2 term nga lang yung binayaran niya, nagmamadali pa daw maningil. So 5,000 daw yung niloan niya at 3,500 lang daw yung natanggap niya. At dito nga sa may Bene, ayan, meron na i-post at nilagyan pa nga daw ng wanted. So, hindi na niya binayaran. So, kung ako sa inyo, kung hindi lang rin legal settlement yung gagawin is, wag na muna kayo magbayad. Lalo na kung ganitong na ipopost kayo at sasabihan kayo ng wanted. So, wag niyo kalimutan na i-screenshot yan. Yung mga text sa inyo, yung na-ipost kayo dahil magagamit nyo din yan pagka nagsampa kayo sa kanila ng, ayan, ng case or pagka nireport nyo sila sa may SEC or sa may SEC. So, ito nga yung isa pang sabi ng Anonymous ay, ayan, Bene, napakatinding mga haras at ipopost ka nga daw na ikaw ay scammer ng 100,000 sa may company kuno at nangunguha daw ng, ayan, mga bata. Grabe naman to. Wala pa nga isang buwan daw na overdue. So, sino nga daw yung mga na-post na dito? Comment down below din sa may buy and sell. Ayan, doon daw sila madalas mag-post. At ang next na nga natin ay ang Pera Mo. So, ayan, sino na dito may loan sa may Pera Mo? Comment down below kung ano pa yung na-experience nyo sa kanila na pananakot. Grabe naman tong mga to. So, itong example, Pera Mo official. So, ayaw tumigil. Kahit natapos na daw yung utang niya dito sa may Pera Mo, meron pa ding nagko-comment na Pera Mo official at sinasabihan niya daw ng scammer. O, diba? So, alam na alam mo kung ano yung loan app na nagko-comment sa'yo dahil meron nga silang Facebook page na ginagamit or parang dummy na ito yung namamahiya sa mga may utang sa kanila. At ang last natin ay ang More Gold. So, ito yung sabi, o, diba? Magbayad ka ng utang mo, animal. Grabe, no? So, nag-comment nga to dun sa may pinaka-post niya nung nangutang. At sabi pa nga dito, ayan, wag mo na yan bayaran ng buo dahil nagpo-post talaga daw yan sila. So, ito, si Pera Mo ito. At sa may lock ang iyong Facebook profile ay possible talaga na dyan ka komenta ng komentan. At pagka nga doon nag-load ka dito ng 3,500, ang marireceive mo na lang is 2,100. At ang term is 6 days lang. At ayan, pangatlong araw pa lang is nananakot na daw agad sila at pipilitin ka nang magbayad agad. So, ayun na nga yung top 5 na Ola na ito yung pinakamadami talaga na nababasa kong nagpi-PM sa akin, nagko-comment sa mga videos ko. At kung kayo meron pa kayong utang sa kanila is, ayan na nga yung mga possible na ma-experience nyo. Pero, for your peace of mind, kung wala pa naman kayo sa due date is, pwede nyo na ding isettle. Pero pagka ganyan nga na may nangyayari na sobrang napahiya ka na is, nasa sayo na yan kung babayaran mo pa or hindi. Pero kung hindi legal settlement yan is, nasa sayo pa din yung decision. Dahil kahit na nga yung iba dito is SEC registered, ayan, hindi ibig sabihin yan ay super legit na sila dahil hawak nila yung ID mo at yung selfie mo habang ikaw ay nag-apply sa kanila, yun yung possible nga na i-post nila. At paano naman daw kung merong mag-text sa inyo na ayan, kakasuhan daw kayo, may subpoena dyan, may email dyan na may pupuntang pulis sa inyo, so wag po kayo doon maniwala dahil ayan, base na din dito sa nakita ko online, mga nagpapanggap lang yan para mapagbayad kayo agad. So tandaan daw na hindi trabaho ng pulis, attorney or judge na mangolekta ng utang. Kaya yung mga nare-receive nyo daw na email, na message na may heading na trial, court or subpoena, hindi daw po yung totoo dahil isa pang strategy yon para makakolekta sila ng bayad. So, ayun lang. Kung meron pa kayong na-experience dyan na iba pang klaseng pananakot is comment down below. At kung sino pa yung hindi ko nabanggit, ayan, comment down below para maging aware nga din yung mga magta-try ng Ola. So, ayun, be a responsible borrower lang din pagka gusto nyong mangutang at kaya nyo naman bayaran sa may due date, go lang. Pero,
Ayan, kung baguhan pa lang kayo, make sure na basahin nyo yung loan details, yung terms kung kailan talaga babayaran, kung magkano yung makakaltas, para kung hindi swak sa inyo, hindi nyo kayang bayaran doon sa may binigay nila na due date, is wag nyo nang tanggapin. Ayun, be a responsible borrower. Pagka hindi kayang bayaran sa due date is wag na pong itry. Ayan, para sa may peace of mind nyo na lang din. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog.